guys, ano yun natin, right now, no? So, very important tong session na to. Tuturuan ko kayo kung paano talaga kumopya ng signals in a proper way. Pero para lang din talaga sa mga bago natin, no? Ito yung isa sa mga sessions na at least kailangan talagang alam mo or as much as possible may knowledge ka paano kumopya ng signals. Okay? So kasi sabi nga na isa sa mga coaches natin, no, si Coach Mikey, kung kokopya ka na rin lang naman ng signal, dapat galingan mo na. Kasi kumakopya lang naman tayo talaga. Okay? So para at least hindi ka na rin ma-stress sa pag-a-analyze ng mga charts, 'di ba? Pero meron din ako isang ituturo sa inyo, which is yung paano magbasa ng indicators and ano yung ginagamit nating indicators. So that is our topic for today. So, merong mga questions. Sino dito yung may question ka na, Coach, hanggang kailan ba dapat or kailan ba dapat pinapasok ang signal? Mga ilang oras ba para mga ilang oras ba or ilang minuto ba para masabi mo na yung signal valid pa? So, sino dito yung may ganun ka ring question sa sarili mo right now? So, kung yan ang question mo, sasagutin natin yan today. Okay? Tapos, with the help ng mga indicators na ginagamit namin ng mga coaches natin dito, sila Coach Mikey, yan, pare-pareho kami niyan. Okay? Kaya pansinin ninyo, no? Sino dito yung kumopya sa signal ng Boss VIP kagabi, kahapon? Alright. So, yan. Iba ang aral. Di ba? Kaya tama yan, guys. No? Sa lahat na nandito, ang goal talaga natin is maging knowledgeable sa trading. However, yung knowledge and skills is just 20% of the success that we get. Kung gusto mo talaga maging successful sa trading, okay, this is an 80% psychology game. Okay? Psychology and emotions. Okay? Yan ang kalaban mo dito. Okay? Hindi yung skills kasi ah regardless kung ano yung ano mo, kung ano yung skills na meron ka kahit gaano ka kagaling na trader. Okay? Kung emotional ka talaga mag-trade, hindi walang mangyayari. Alright? Kaya tawag niyan, yan yung mga itatackle natin this morning. Pero sa lahat ng mga nandito, no, pwede nyo i-message na yung mga kasamahan ninyo na mga kabatchmates. Yan na gustong mag-attend ng session natin. So, pwede ninyong sabihan sila that we will be starting na. So, may isi-send lang ako na picture sa nag-ano ako guys, screenshot ako ng picture natin para i-send sa GC natin. So para at least alam nila na nandito na tayo sa loob at nag-i-start. Yan. So sino dito yung ready ka na? Okay, sige, type mo sa chat box. Okay, type mo sa chat box na kung ready ka nang matuto this morning. Yan. So as much as possible, we will limit yung time para at least no marami ka pang magawa. So ayaw natin sayangin yung oras mo. Kasi ito yung ano natin. Kumbaga magiging ano tayo right now. Straight to the point. Okay? Pero let me just share my screen. Let me know guys kung nakikita nyo na yung screen ko ha. Sabihan nyo ako. So let me know if you see that. Kita nyo na ba? Yes, coach, kita. Kitang-kita na. Ayun. So, wait lang. Ayan. Sige. Maigi at kitang-kita na siya. Alright. Sige. So, Yeah. you know, welcome natin one of our community leaders from Dubai. Yan, si Yun. Coach Mikey. Sino dito gusto matuto kung paano magbasa ng liquidity? Susunod, tuturo sa atin yan ni Coach Mikey. Yun. Okay? So, ayan guys, no? Pero bago tayo magsimula, pakilala lang ako. Siyempre, may mga bago dito sa session natin na somehow, no, first time lang siguro ako na nakita or what. So, sino ba tong chuwariwap na to na nagsasalita? So, by the way, guys, my name is Ralph. I've been doing forex trading since January 2024. So, bago lang, di ba? So, January lang ako nagsimula. So, wala pa akong isang taon dito sa industry na to. Okay?
Pero what could I say in my stay dito sa industry ng forex trading is wala talaga akong masabi. Okay, sobrang ganda at sobrang convenient nung platform na to. Okay, pero just to give you a quick background about me, I used to be dati po bago ako pumasok ng forex trading and bago ako mapunta ng Canada, dati po talaga akong nagnenegosyo sa Pilipinas. So, ang negosyo ko po is e-commerce. So, nagpapadala ako ng mga pharmaceutical products all around the world. May order online. So, ganyan po yung ginagawa namin mag-asawa. And sobrang naging maganda talaga yung business namin for that 8 long years, no? Na sobrang ako sabi ko nga no, ang laki talaga ng pera sa online. Okay? Pero ang pinaka the best talaga na na-provide sa amin ng pagkakaroon ng side hustle or ng business is yung time freedom. Kasi imaginein mo, every day, gumigising kami sa umaga kasi tapos na kami matulog. Dati kasi nung nagtatrabaho kami, gumigising kami sa umaga kasi kailangan namin pumasok. Alam niyo yon. So, pwede pala yung ganun, guys, no? Na gumising ka sa umaga kasi nga finish na, okay na. Kumbaga, kontrolado mo yung oras. And yan yung na-provide sa amin ng online business. However, after 8 years, ang ganda ng business namin, guys. No, talagang nag-skyrocket siya lalo na nung pandemic kasi 'di ba lahat ng mga store sarado pero ang online business is sila yung talaga nag-thrive nung pandemic. However, after ng pandemic, dito namin naranasan yung dahan-dahang pagbagsak ng business namin. Kasi why? It's not because pangit yung industry. It's not because pangit yung negosyo. It's because nung nagbabalikan na yung mga tao no sa dati, the first thing na nangyari nagkaroon ng inflation, di ba? Tumaas yung mga bilihin. So, yung mga ganitong klase mga gamot is somehow hindi na nagiging part sa budget ng mga tao. Pangalawa, instead of buying online, bumibili na lang sila sa mga grocery stores. So, yun pala yung isang ano no, isang downside lang din ng ganong klaseng negosyo no, ng online tas yung mga gamot kasi nga kung pwede ko nga naman mabili sa grocery store yung isang bagay, bakit pa ako mag-iisip bumili ng online? Tama? Tsaka pangatlo, dahil nga sa inflation, ang mga tao instead na gumastos pambili ng gamot is ano na lang, pinambibili na lang nila ng pagkain. So what's the point? Ang mga tao after ng pandemic is ang mindset is talagang kumita ng pera. Bakit? Kasi nga dahil mataas na ang bilihin. Okay? Pero ayun nga, kaya nung bumagsak yung business namin, dahan-dahan dito kami nakapag-isip na o nga no, why not balik tayo sa dating bumalik sa mag-isip bumalik ng employment pero nag-isip kaming mag-abroad kasi sino dito Pilipino, 'di ba? Ang mindset sa atin simula ng pagkabata tayo para kumita tayo ng malaki, para maging maalwan yung buhay natin, mag-abroad. Tama? So, yun. So, nag-abroad ako, pumunta ako dito sa Canada, pero ang pinaka-sad part lang talaga ng ginawa ko noon is kinailangan kong iwanan yung family ko. Okay? And yan talaga yung pros and cons eh. Tama, ng pag-abroad. Kailangan mo iwanan yung mga mahal mo sa buhay para maging maayos kayo. Pero, kaya din namin pinili yung Canada is alam namin na possible na pwede kami magkakasama-sama. Yun nga lang, eto na. Nung dumating ako dito sa Canada, nagtrabaho ako sabi nga nila, kahit anong trabaho pasukin mo sa Canada, o basta makapasok ka lang, okay na. Okay, so hindi naman ako kusinero, okay, wala akong alam sa kitchen, pero nung hinire ako sa kusina, yun lang daw yung available nilang trabaho for me, sabi ko, sige, patusin ko na yan. So, pero ang background ko talaga, guys, is HRM graduate ako, nag-work ako dati sa barko, pero bar supervisor ako sa front. So, front of the house. Yan ang aking trabaho dati sa barko. Pero sabi ko, sige, kahit ano na lang, pasukin ko. Now, nung na-receive ko yung unang sweldo ko, eto na. Doon ko na na-realize. Sabi ko, shucks, dito ko na-realize, guys, dito pala sa Canada, 2 hanggang 3 trabaho ang mga tao. Hindi lang Pilipino. Kumbaga yung mga nakikita natin sa social media na maayos ang buhay ng mga Pilipino sa Canada, okay, totoo din man yun. Yun nga lang, 2 hanggang 3 trabaho meron sila. So what's the point? Ano yung nawawala pag merong ganun? Ang nawawala, oras. And ako talaga yung tipo ng tao guys na aminin ko sa inyo, hindi ko talaga goal maging mayaman. Ayokong yumaman sa buhay. Hindi ko goal na lumaki ang pera ko.
Ang goal ko magkaroon ng oras. Yan talaga ang aking ano, yung gigising ako sa umaga, gusto ko kasama ko yung mag-ina ko. Ah, pagka day off, wala akong iniisip na, alam mo yun, wala akong iniisip na ibang trabahong kailangan pasukan dito sa Canada. So yun yung aking ano. Kasi naalala ko guys, alam niyo ba, meron akong katrabaho. Grabe siya mag-duty. Kailangan talaga niya para sa bills. Imagine mo, single pa yun ha, babae. Ang pumapasok siya ng 11 ng umaga para maging take out counter. Tapos duty pa siya sa gabi bilang server. Imagine mo 14 oras siya nasa trabaho halos. May 12 hours pa, 12 hours, 14 hours. So that is something na sabi ko ayoko. Kaya doon ako napaisip na uy, I know there is a way para kumita ng pera na kahit hindi ka mag-exert ng maraming physical effort. And alam ko merong kita sa online. Ang problem lang, hindi ko alam kung ano at paano. Until I saw a post, eto na, ang game changer. Nakita ko yung post ng tatlong kaibigan ko sa Pilipinas. So, what they are doing, mga dati ko rin silang kasama sa negosyo, guys, na bumagsak din yung mga business kasi nga dahil sa same na issue din sa akin. Okay? Pero nagsibalikan din sila sa dati nilang mga trabaho. Etong naka-orange, he was a bank manager. Etong nasa gitna, seaman din siya, nagbabarko, seaman. Eto namang nasa baba, si JC, ang work niya, actually wala siyang work, may business siya, nagbi-breed siya ng mga aso. So nakita ko bumalik sa dati-dating buhay, di ba? Nagsipagtrabaho na uli. Pero one thing na nakita ko, biglang nag-post itong tatlong to. Sabay-sabay sila nagpo-post ng mga forex trading. Talagang kung ganda ng income nila doon. Tapos parang bumalik yung dating sigla nila sa buhay. And doon ako na-attract. Sabi ko, paano kaya yan? Ano kaya yung trading na yan? So, may nag-video call kami, ako mismo yung nag-insist. Mga bro, paano ba yung ano na yan, yung forex na yan? So sabi nila sa akin, bro, hindi talaga kami magaling mag-trade, kumukopya lang kami at the same time, pero nag-aaral din sila. So sinabi nila sa akin, mag-enroll ka dito sa company na to, mag-subscribe ka sa ano, economy. Sabi nila sa akin para maturuan ka talaga no ng proper way kung paano talaga mag-trade and syempre paano makakopya ng mga signals. And lahat kami magkakaklase, magkakasama diyan. Kasi meron tayong mga ganyan guys sa economy. Sa mga nag-subscribe dito, lahat kayo, meron tayong master classes every day, meron din tayong mga live tradings every day, meron din tayong mga recorded videos, tutorial sa ECA or Economy Calibrated Academy. Maximize niyan. So lahat ng mga itinuturo ko din ngayon sa inyo, doon ko lang din nakuha, tinatagalog ko lang. Okay? Pero yun nga, no? January 2024, wala akong idea sa trading, zero knowledge, kagaya ninyo. I used to be an attendee lang din, no? Pero sabi ko sa sarili ko, darating araw maging profitable ako. Okay? And fast forward, syempre, no? Pakita ko sa inyo yung pwedeng ibigay ng trading. Ito guys, disclaimer lang sa lahat ng mga nandito. Okay lang ba? Number one, huwag nyo na lang screenshot. Atin-atin na lang muna. Okay, tapos disclaimer lang din kung ano yung result na nakikita or makikita or maipapakita ko sa inyo ngayon doesn't guarantee yan na yan din yung result na makukuha mo sa trading. Again, results in trading, it will be based on the size of your fund, on your psychological capacity, and also with the skills that you have. Okay? So, eto guys, no, nung pakita ko lang sa inyo yung difference nung bi-weekly na sweldo ko dito sa Canada versus yung bi-weekly na trading profits ko. Pero again guys sa trading pwede ka mag-withdraw araw-araw kung gusto mo. Ang ginawa ko lang talaga right now is nag-withdraw lang ako bi-weekly din. Pag sinabing bi-weekly, kinsenas katapusan yun. So, nag-withdraw lang din ako ng ganun para lang din makita ko yung difference kung ano ba yung difference ng sweldo ko tsaka yung mga tradings. So, yan. So, eto guys, so August, this year, 2024, ito yung mga inano ko eh. Payroll para magkaroon lang kayo ng idea. Payroll deposit ko, ito yung sweldo ko guys. So, bi-weekly. Net na yan. Kaltas na dyan yung tax. So, $926.77. Okay? So, yan yung sweldo ko ng 2 linggo. 8 hours kong binubuno yan. May kasama pang ano yan, may kasama pang stress. Stress sa trabaho, stress sa boss, di ba ganun naman sa work? Di ba? So, tapos syempre, lagi ka inuutos-utusan dyan, mga ganyan.
Okay, pero there's nothing wrong kasi yan talaga yung original naman reason bakit ako nag-Canada. Okay? Pero yan yung sweldo ko ng 2 linggo. Tapos nag-try ako mag-withdraw, 2 weeks din, ito yung trading profits ko. Yung trading profits, pinindot ko lang, pinopya ko lang, nakaupo lang ako sa bahay. Alam mo yung ganun? So, mas convenient siya. So, yan. August yan. August ng unang kinsenas ng August. Tapos yung katapusan ng August, ito rin. Ito naman. So, tingnan niyo yung payroll ko. Yan uli yung sweldo ko. Halos din nagkakalayo. Alright? Tapos, ito naman yung aking kinita sa trading. Nasa 2,000. So, kung papansinin mo, ang isang buwan ko sa work ko, nasa $1,800 or mga nasa 1,850, 1,900. Okay? Pero yung aking kinita sa profits nung August was around $6,000. Pwede or pwede na. Pwede na yan eh, no? So, 6,000 versus 1,900. So, malayo. Okay, tapos nung September, ito naman siya. So, medyo lumaki yung sweldo ko. Naging 1,024 kasi may overtime. Okay, so, ito, September 13 yan. Naka 1,000 ako isasweldo ko. Tapos, ito naman yung trading profits ko. Nasa 4,800. Okay, September. Yung bi-weekly din. Okay? Tapos, katapusan naman ng September, ito, balik tayo sa sweldong $915. Tapos sa taas niya, nakita nyo? Ayan yung bi-weekly ko naman sa sweldo. Ay, sa trading. So, parang naka 1,900 ako nung September sa sweldo ko sa work plus yung trading ko nakaano ako. Halos ano pala, 10K. Naka 10,000 ko ng buong September. Pero kung ano yung nakikita nyo right now, this is just the result, guys, no? Pero tanong ko sa inyo, type mo sa chat box, sino sa inyo yung gusto ganyan din yung result mo sa trading? Or mas better pa dyan. Pwedeng mas better pa kasi dyan yung resulta mo eh. Okay? Kasi nga, sa trading, walang assurance kung ano yung kikitain mo. Depende yan sa funding mo, psychology mo, tsaka din somehow sa skills mo. Alright? Pero, lahat na nakikita niyo right now, it's because of the things that I did nung nagsisimula ako. So, ang tanong ko sa'yo, kung nagsisimula ka ngayon, willing ka bang gawin yung ginawa ko nung nagsisimula ako? At willing ka bang gawin yung ginagawa ko ngayon, okay, para makuha mo yung ganyang resulta? Kasi yan yung na-realize ko before eh. Kung gusto ko ng result na meron yung mga kaibigan ko, ang tanong ko sa sarili ko, ano yung ginagawa nila na hindi ko ginagawa? At ano yung mga bagay na hindi nila ginagawa na ginagawa ko? Alright? So, yan yung mga instances. Now, number one, yan, i-share ko sa inyo is very important yung pagkokopya-kopya ng signals. So, paano ba tayo kokopya ng signal or paano ba tayo mag-execute ng trades? Okay, syempre number one, kailangan alam mo muna or makita mo kung ano ba talaga yung trade signals. So, i-share ko sa inyo yung Solex kasi hindi ko ma-share. Okay? Plus yung ibang ano, pero ito, meron akong gagamitin na ano, siguro sample na lang natin. Let me know guys kung nakikita niyo yung screen ko ah. Mag-share ako ng screen. Yan, sample na lang natin to. Yan, Boss BIP. Grabe, sino dito yung nakarami ka dito last week? Grabe, lahat ng TP nito. Guys, last week hindi natalo to ah. Walang loss to. Bitcoin. Okay, Bitcoin, BTC USD. Yan. Sino dito yung kumopya ka ng signal dito, guys? Pag bumaba to ng signal to, guys, bira ma-SL to eh. Last week walang talo to. Okay, so grabe, solid talaga. Okay, so now, sige, ano tayo guys? Okay, bye. Ito, nakikita nyo tong trade signal na to. Sino nakakita ng screen ko? Okay, so yan. So sabi niya dito ni Boss BIP. So pagka pumunta ka sa MetaTrader mo, um, ganito lang yung gagawin mo guys. Okay? Sa lahat ng mga bago dito, ang gagawin mo right now, share lang ako ng screen using my phone ha. Okay. Let me know kung nakikita niyo yung screen ko. Okay.
Dito ako punta sa account ng ano. Nakita nyo na, guys? Wala pa. Parang wala pa. Wait lang. Ayan. So, ito. Screen share. Okay. So, paano ako kopya ng signal? Okay. So, unahin muna natin yung sinabi nyo doon. Ano yung currency pair? Ang currency pair is BTC USD. Ngayon, guys, sa lahat ng mga naka-demo account, kung naka-demo ka, hindi mo mare-research tong ang ano na to, pair na to kasi pang real account lang siya. Okay, pero for the sake of our conversation, share ko na rin sa inyo. Halimbawa, sabi niya, ano yung sabi sa trade signal? Saan na yun? Sabi, buy BTC. Ayan. Ibig sabihin, una mong kailangang intindihin, ano ba yung call? Buy or sell? Sabi dito, buy. Pag buy, guys, lagi niyong tatandaan, kinokall ng pro trader natin or ng master trader or ng trader natin na ano, na aangat yung BTC. So, mag-buy ka para kumita ka. Yan yung call niya. Okay? So, ngayon, pag sinabing buy, syempre ang gagawin, una mo munang alamin ano yung call, tsaka ano yung currency pair, 'di ba? BTC. Although ito si Boss VIP, Bitcoin lang talaga ang binibitawan nitong signal. So, ang gagawin mo ngayon, pupunta ka sa MetaTrader 5 mo. Okay? Tapos, kung wala ka pa ng BTC, gawin mo, punta ka sa quotes. Kung naka-real account ka na, okay, click mo lang yung quotes. Tapos sa quotes, ang gagawin mo, ito may BTC kasi ako, tanggalin ko para makita nyo kung ay, hindi ko matanggal. Oh, ayaw matanggal ng BTC. Okay, pero anyway, eto siya. So, para ma-research mo yan, kung naka-real account ka, ang gagawin mo lang, pupunta ka dito sa enter symbol search. Type mo lang dyan, type mo lang dyan BTC. Yan, kung naka-real account ka, tapos lalabas na yon. Ngayon sa akin kasi hindi na lumalabas kasi nga, na-enter ko na siya. Okay? Pero yan yung ano ng BTC. Okay? Natin, BTC USD. Okay, Bitcoin versus US dollar yan. So, ngayon, ang gagawin mo, pag kinlik mo yan, press mo yung trade. Pag press mo ng trade, lalabas to kung naka-Apple ka. Okay, so anong gagawin mo ngayon? Titignan mo yung call. Sabi niya, mag-buy ka daw sa 89,000. So ngayon, ang gagawin ko dyan, titignan ko muna yung chart. Nakita niyo tong chart? Yan, chart. So sabi niya, buy ka daw sa 89,000. Saan mo makikita yon? Dito sa gilid, sa kanan. Guys, lagi niyong tatandaan to sa lahat ng mga nandito, nakikinig, is ito yung presyo. Regardless ano yung currency pair, nandiyan dyan guys ang presyo. Diyan kayo lagi titingin. Ang lagi kong tip sa lahat ng mga bago, huwag kang kokopya ng signal hanggat wala sa presyo. Ngayon, ang tanong, sakto ba na darating sa presyo na yan? Hindi. Wala ka makikitang sakto sa presyo. Makikita mo lang parang zone. Halimbawa, ito, 'di ba 89,000. Nasa na si, tanggalin ko nga tong ano na to. Ayan, tanggalin ko muna to para ano. Ayan, nasan si gold ngayon? Nasa 91,000 na. So saan ba diyan yung 89,000? So nandito 'yun, no, halos ay oh, grabe oh. Dito 'yun, oh. Dito siya nagpa-buy, guys, oh. Ay, grabe. Hmm. Teka, nasa na? 89,000. Ayan, ito, tong area na to. Yan. So, nakita niyo yung presyo ngayon, 89.63. O yan. Pag nakita mo yung presyo, sabi niya buy, di ba? Ang ginagawa ko dyan, pag nagpa-buy siya, titignan ko yung presyo. Sabi niya 89,000. Eh, what if yung presyo nasa 88,000? Ang gagawin ko, magbabay ako dyan. Bakit? Kasi nasa ibaba ako nung presyo na kinukol niya. Ibig sabihin, pag umakyat yan, mas malaki yung kikitain ko. So, nakuha mo? Ganun siya. Pero pag nakita ko na yung presyo is gaya niyan, umangat na. Nasaan na ngayon? Nasa 91,735. Hindi ko na papasukin yan. Hindi na ako magbabay dyan. Kasi sobrang layo niya na.
Ibig sabihin, nangyari na yung sinabi ni trader na lumipad at umakyat na si gold. So, nakuha? So, ako hindi ko napapasukin yan. So, iintay na lang ako ng bagong signal. Alright? So, any question? May natutunan ba kayo doon sa shinare ko ngayon? May natutunan kayo? Ikaw, Captain, naintindihan. Opo. Yun. So ngayon guys, imagine niyo hindi ko na yun ibabay. Pero tignan niyo kung gaano katindi yung call na to guys ha. Nag-buy siya 89,000. TP1, ayan, ang tawag dito, lagi ako pag nagte-trade kasi lagi ako sa TP1. Para at least sure ball. May pagka mas hindi naman siya sure ball. Kumbaga parang at least 90% pwedeng tamaan. Okay? Kasi ang lapit. Okay? So, ibig sabihin, goods na ako. Kaya ako nga, hindi ako naghahangad ng malaking kita, to be honest eh. So, yan siya. So, run yan. Okay, pero, may TP4 siya na 91,400. Tignan mo kung nasaan na yung presyo ngayon. Lagpas na, 91,700 na. So, ibig sabihin, kung sinunod mo yung signal na to kahapon, kung ilang pips to? Yung tinakbo niya na from 89,000, ngayon 91,000, 2,700 pips guys. Ang bira talaga to si Boss VIP. Ang galing talaga eh, no? Ang bira. Alam niya eh, oh. So, imaginein mo, kung sinunod mo siya, kahapon, sinundan mo yung signal niya, kumita kung gumagamit ka ng 1% na trade, kumita ka na ng $270 sa 0.01 na lot size. Grabe, no? So, ayan siya. So, ang galing, lupit. Pero, kaya guys, abang-abangan nyo lagi yung mga call niyan. Pero, scalper yan, malupit yan. Pero yun guys, no? Yan yung natin. So, kung magbabay ka, lagi mong titignan yung presyo. Okay? Tapos, paano mo yun gagawin? Again, click mo lang si BTC, trade. Ngayon, may makikita ka ngayon dito, market execution. Ibig sabihin, guys, ito yung gusto niyang gawin mo. Bakit? Kasi wala kang nakikitang buy limit or sell limit. Kasi dito, pag kinlik mo yung market execution, makikita mo dyan yung iba't ibang call. Buy limit, sell limit. So ito madalas yan yung mga call ng mga trader natin. Ang tawag dyan, mga pending orders. Pero tsaka ko na i-share yan sa inyo. Pero right now, balik tayo dun sa market. Market execution or instant execution, iisa lang yun. Okay? Ngayon, lot size, very important kapag bumibitaw ka ng trade. Ibabase mo yan kung ano yung pondo mo. Kung naka $100 ka lang, okay, 0.01 lang yung yung tawag nito, lot size dapat na ginagamit mo. Ako, nakikita mo ngayon 0.10. Okay, kasi medyo malaki-laki yung fund ko. Ibig sabihin, kung binitawan ko yung signal na yon ni Bitcoin, okay, yung 0.01 ko, 2,000 na ngayon. Kung ikaw naman, 0.10 ko, 2,000 na yan. Yung sa'yo naman, 0.01, 200 yung kita mo. Alright? So, ganun yung difference niya. Ayos? So, ayan guys ha. Ngayon, may nakikita ka ditong stop loss tsaka take profit. Okay? So, ngayon, ano yung mga yan? Diyan mo makikita yung sinasabi niyang SL, yan yung stop loss. Ikokopyahin mo lang yan, 88. Alam ba, 88,000 nilagay niya. Lalagay mo dito sa SL or stop loss. Kapag mga naka-Android, SL lang nakalagay sa'yo. Lalagay mo lang dito, 88,000. Okay? Klaro? Tapos, take profit. Ano yung gusto mong take profit? Meron siya diyang binigay na 4 na take profit. Again, lagi mong tatandaan to. TP1, 90% possible tamaan. TP2, 85% possible tamaan. TP3, 80% chance pwedeng tamaan. TP4, 70% chance pwede tamaan. So, bahala ka na kung ano yung gusto mo dyan. Pero ako, lagi ako TP1 kasi nagsisecure ako lagi kasi yun yung pinakamabilis.
So, lagi ko yan. Pero ito kasi medyo talaga magaling talaga si Boss BIP. Imagine mo, lagpas-lagpas pa ng TP4 niya yung inabot. Okay, pero dito mo rin makikita kung gaano ka-concern sa yung trader. Kasi to be honest, alam naman niya na possible tumama ng ganong kalayo. Pero ang gusto niya, kumita ka. Okay? Diyan mo makikita kung gaano kagaling at gaano ka-pro yung mga traders natin sa economy. Alright? So, ayan guys. So, kuha ba? Meron kayong natutunan sa shinare ko? So, sa take profit, lambawa ako, ang gagawin ko dyan, kopyahin ko lang yung TP1, 89,300 sabi niya dito. So, ang gagawin ko dyan, 89,300. Tapos, sabi niya buy, di ba? Pindutin ko yung buy. Pero pag pinindot ko yung buy ngayon, hindi yan magbabay. Close market eh. Ayan. Market closed. So, babay ko yan. Pindutin ko yan. Alright? Or pwede naman, gawin mo, pwede mo rin gawin to. Bago mo ilagay yung mga numbers, halimbawa, nakita mo, nandoon na yung presyo. Eh, kaysa malit ka pa, naalala ko nga kahapon may bitaw siya na signal si Boss BIP. Kumurap lang ako saglit, nag-TP1 na eh. Uy, ang bilis naman. So, ang ginagawa ko, pag nakita ko, uy, nandun yung presyo, pindutin ko muna yung buy. Kasi mag-execute yon. Pag nag-execute yung buy, ang gagawin ko is, dediretso ako, pupunta ako dun sa trade positions, tapos imo-modify ko na lang. Alright? So, ayun siya. So, ito yung nakikita nyo ngayon na gamit kong account is ito yung account na ginawa ko para sa anak ko. So, ito yung naka-auto trade eh. So, pero ayan guys, yan yung ano natin. Okay? Clear? Ayos? Any question? May question? Pwede niyo i-type sa chat box kung nahihiya ka. Okay? Kung wala, proceed tayo sa next. Lupet. Alright? So, kaya guys, abang-abangan natin yung mga signals na yan. Okay? Kung hindi ka man makaabang ng signals, pwede ka mag-auto trading. Okay? So, yun siya. Alright? So, now, punta tayo sa next topic natin. Yung indicators. So, tuturuan ko ngayon kayo kung paano mag-setup ng indicators sa MetaTrader nyo and paano din basahin yung mga indicators na yan. So guys, para saan ba ang mga indicators? So nakikita nyo ngayon, meron akong indicators na ginagamit. Dalawa sila. Okay? Pati yan sila Coach Mikey, pare-pareho kami. Ito yung indicators na ginagamit. Ano tong indicators na to? Pangalan niya is MACD, hindi MACDO MACD, tsaka RSI. RSI means Relative Strength Index. Okay? So, punta muna tayo dun sa kung paano siya siniset up. Okay? Ang gagawin mo muna guys, pupunta ka dito sa chart. Pagpunta mo, buburahin ko muna para ang galing ko muna si MACD, Relative Strength Index. Alright. So, nakikita nyo ngayon yung chart ko. Wala ako ngayon nung di ba? Wala. Ganito din itsura ng chart mo ngayon. For sure, pareho tayo. Walang nakalagay na indicators. Ngayon, lalagyan natin. Okay? Una muna, okay, is gagawin mo, click mo tong letter F na to or kung naka-Android ka, hanapin mo yung letter F na yan. Yung nasa gitna ko, ay ito, ginagalaw ko, yan. So, yung F na yan is indicator menu. So, pag pinindot mo yan, lalabas to, indicators. Tapos, blanco, parang blanco. Ang gagawin mo, click mo lang tong main window, tapos una mong i-click, hanapin mo halimbawa, si MACD. Hanapin mo si MACD. Okay, MACD muna. Halimbawa, MACD. Ito, makikita mo yan under ng oscillators. So, si MACD. Actually, pareho naman sila. Pati si RSI nandyan din. Pero unahin mo muna to si MACD. MACD. Click mo siya. Pag kinlik mo, default lang naman yan. Fast EMA 3, slow EMA 10, MACD SMA 16. Okay, kumbaga kung ano yung default. Tapos, i-done mo lang. Ngayon, makikita mo ngayon yung chart ko. Meron na ako MACD. So, ngayon, mamaya tuturo ko sa inyo paano basahin. Next naman natin si RSI. Punta ka uli dito kay letter F, click mo lang siya.
Tapos, may dalawa ka na ngayon makikita dyan. Indicator window, tsaka main window. Ang ginagawa ko, main window uli yung kiniklik ko. Para hindi nalilito yung mata ko. Okay? So, click mo lang uli si main window. Tapos, hanapin mo ngayon si relative strength index. Under din siya ni oscillators. Yan, nasa baba yan eh. Ayan o, RSI, Relative Strength Index. Ito siya. Okay? Pindutin mo. Tapos, ito yung setup niyan. Okay? Yung period, dapat 14. Levels, ito na. Click mo to, levels, tapos yung etong buy area, pwede ka mag-type dyan eh. Kung ano yung gusto mong word. Ako nilagay ko buy area. Dapat 25 yan. Tapos yung sell area, ibig sabihin, lagay mo dyan 75. Okay? Clear? So, 75, 25. So, yan yung mga possible. Okay? So, again, 25 dapat itong nasa taas mo, then sa baba nito, 75. Tapos yung style, bahala ka na. Ako, ang ginagawa ko, kinakapalan ko yan. Pero yan, no? So, nandito lang yung ano ko para medyo makapal, makita ng mga mata ko. Then, you click done. Pag-click mo nung done mo lang uli, then makikita mo na dito yung RSI. Okay? Now, paano yan basahin? Ready na? Malaman paano siya basahin. Zoom out ko lang. So nakikita nyo ngayon guys dito, ako ang una kong ginagawa dyan, si RSI tinitignan ko. Halimbawa, nag-call si Boss VIP ng buy, halimbawa, someone, nag-send ng signal, kahit hindi si Boss VIP. Iba. Nag-send ng signal, buy daw. Ginagawa ko, titignan ko muna si RSI kung nasaan siya. Alright? Ang lagi kong ginagawa dyan guys, tinitignan ko sa 5 minutes tsaka 15-minute time frame. Okay? Pwede mong gawin to. Or 1 minute kung mag-i-scalp ka. Pero, just to give you an idea, si Boss VIP, True North, nakatingin lagi sa, somehow sa 1 minute. So again, sino dito gusto matuto mag-scalp? Kung gusto mo matuto mag-scalp, tumingin ka sa 1 minute, pwede. Ngayon, hanggang mangyayari dyan, sa 1 minute time frame, pag nakita mo, eto, sabi nito, sell area, 75. Pag tumalbog yan dyan, pag tumama yan dyan sa guhit na yan, doon pa lang ako magsisell. Ngayon, nag-call siya ng sell. Yung sell nandito pa sa may, wala pa yan, wala pa, di ba? Nag-call na ng sell, halimbawa. Hindi pa naman tumatama doon sa guhit. Hindi muna ako pipindot ng sell. Aantayin ko yan tumama doon. Pag hindi yan tumama, hindi ako pipindot. Okay, pero guys sa gold right now, just to give an idea, ang gold, bearish talaga ang trend niya. Bearish trend yan. So, kaya masarap talaga mag-sell kay gold. So after nung election or during nung election, grabe yung binaba niyan. Pero yan guys, ang trend ni gold last week is bearish, ibig sabihin pabagsak talaga siya. Kaya yun dun magandang bumitaw ng mga sell na calls. Last week parang hindi ako pumapasok sa signals ng buy eh. Kasi against the trend eh. Baka mamaya masalubong ako ng malupit eh. So kumbaga lang yan guys, kumbaga ang current or ang alon ng dagat pabagsak, di doon ka sumabay. Tama? So again, pag tumama siya ng sell area, doon ako magsisell. Pag bumagsak naman siya sa buy, tignan nyo to. Tignan nyo tong past 1 minute time frame. Nakita nyo to? Tumama doon, 75. Tapos bumagsak. Sa baba naman, tumama ng 25. Umakyat uli. Tumatalbog talaga siya sa mga area na yan. Okay? Pero, again, sa scalp lang yan ha. Pag scalp, meaning mga 10 pips, okay na. Halimbawa, yung lot size mo na 0.01. Pag nag $1 yun, 10 pips na yun. Okay na yun. Close mo na. Kasi pwedeng yun, pwedeng mag-reverse.
So kung kagaya naman ng lot size ko yung gamit mo, 0.10, yung 10 pips natin is $10. So pag nag $10 na, kino-close ko na. Minsan $9, kino-close ko na. Okay? So yan guys sa 1 minute time frame. Pansinin nyo, tatalbog yan. Bing, talbog. O tignan nyo to, sa 25 tumama, tumalbog, umakyat. Tama? So yan siya. Tapos sa 5 minutes, pwede ka rin tumingin. Ito medyo maganda-ganda sa 5 minutes. Ayan o, nakita nyo tong talbog na to sa buy area na to. Ayan yan o, yung pagbagsak. Ginaya niya yan o, ayan o, bumaon. Bumagsak ng todo. Oh, pero ito rin siya, bumagsak din siya ng todo. Ayan oh, si RSI oh. Pansinin niyo, gayang-gaya yan. Kung ano yung chart dito, nakikita mo sa chart, yun yung nangyayari din dito kay RSI. Bumaon. Pagbaon, doon ako magbabay. Nakita mo, sumagpas pa nga siya ng konti sa ano eh. Ginagawa ko dyan minsan, pag sumagad na dyan, medyo tinatad-tad ko yan ng buy. Di naman masyado marami, mga 2-3 lang na entry. Buy ako dyan. Pag bumagsak pa siya ng 10 pips, babay pa rin ako. Tapos, 10 pips, 20 pips. Pag bumagsak uli ng 20 pips, buy ako. Tapos yan, taka siya talbog. Imagine mo yung talbog niya umakyat uli. Alright? Clear? So yun guys, RSI. Ano naman si MACD? Si MACD, paano mo siya titignan? Si MACD guys, lagi ka dito titingin. Halimbawa, tumingin ka kay 1 minute, time frame. Nakita mo ngayon, si MACD guys, para lang siyang mountain or bundok. Pansinin mo to. Umakyat si gold. Titignan nyo to sa chart. Umakyat si gold dito. Pagdating sa tuktok, syempre, bumaba. So, ito lang yung concept ng MACD guys. Parang bundok lang yan. Pag nakarating ka na sa tuktok, ano na yung sunod? Syempre, bababa ka na. Same goes with MACD. Pag nakita mo to, ayan o, ginaya niya na. Umakyat. Na-reach niya yung tuktok. Pag na-reach niya yung tuktok, wala nang ibang pupuntahan yan, kundi pahina na siya. Ibig sabihin, naubos na yung lakas niya paakyat, nang hina na siya, so pwede na siyang, anytime, pwede na siyang bumaba. So kung papansinin mo, correlated siya kay RSI. Pagdating dun sa sell area, pero ito hindi pa nga umabot dun sa sell area eh. Diba? So, bumagsak na siya. Pero anyway, yan yung dalawang confirmation nila. Ito, pagka ito sumobrang tutok na doon, sumagad sa 75, tapos ito nakita mo si MACD, talagang tuktok na siya. Yung 0.995 na nakikita mo ngayon dito, pag tumuktok na yan siya, dyan ako magsisell. Okay? Clear? May question? Bago tayo matapos? So, yun lang guys ang ano natin on how are you going to read indicators. So, this session guys is recorded. So, technically, pwede mong balikan. Kung meron ka mga questions at mga clarifications ka, kasi iba kapag ka binabalikan mo talaga yung session. Alright? So, may natutunan ba tayo this morning? May natutunan? Baka meron kayong mga question guys na gustong itanong. Baka meron kayong question na gusto itanong. Meron? Wala naman. Okay, mukhang wala naman. Mukhang okay na kayo guys. Alright, pero anyway, yun lang no, para magkaroon kayo ng idea kung paano ako nagtitrade, kung paano kami nagtitrade, and kung paano kami pumapasok sa mga trade signals. Tumitingin din kami sa mga indicators. Okay? So, paano balikan video coach? Ayan, may send ko yung video sa meron tayong group chat. Okay? Tapos i-send ko rin siya sa Telegram guys, doon sa ating EA True North na Telegram channel. So hindi yung hindi yung True North VIP doon sa True North na Telegram channel natin. So i-send ko rin. Automated niya. Alright? So, yun. Welcome guys. So, baka Coach Mikey, baka meron kang gusto sabihin. Wala, okay lang po. Meron actually ako ditong friend from may artista tayo nandito na nanonood. Actually, trader siya and papasok na siya sa community. And nanood muna siya. Yan. Okay. No problem.
So, yun lang Joke guys, no? Thank you so much for pero tawag niyan, para lang din magka-idea kayo paano Si- siya. Kahit saan ka, ano yan guys, may tanong sa akin. Kahit saang account ba? Oh guys, kahit saang account. Kung ano na yung sinet mo na RSI and MACD, hindi na yun mababago. Ano yun, hindi na yun magagalaw. So, parang ito, wait. Share uli ako ng screen na. Para magkanina, ang inopen ko yung account na ginawa ko para sa anak ko. Tapos, eto, wait. Send ako ng screen. Nakikita niyo na yung screen ko? Ayan. So, ito namang isa. Ayan, o, pansinin niyo yung chart ko. Ito yung sa account ko naman. Hindi ko na ito masyado natitradean eh. Pero ito, ayan o. Pansinin niyo, pareho lang din. Kung ano yung takbo doon sa kabilang account, yun din yung kabilang account ko. So, hindi ko na ito tinitradean. Last week, hindi ko ito tinitradean. Pati last week. Alam niyo kung bakit? Hindi ko na tinitradean. Ayan kasi siya ngayon eh. Okay, so okay, hindi ko na tinitradean. Pero anyway, ayan o, may running pa siya, hindi ko pa kino-close. So, ngayon guys, yan yung isang gusto kong i-share sa inyo na ng trading para at least meron kayong idea kung paano siya ginagawa. And yun lang. Any question? Wala na. All right. So guys, thank you so much for coming sa session natin. I hope na meron kayong natutunan sa lahat ng mga nandito. This training is going to be recorded. I-send natin yun sa ating Telegram channel. Okay? So, pwede ba tayo bago matapos is mag-picture tayo para lang magkaroon tayo ng Yun. remembrance para masaya ngayong weekend. Okay, so pag weekend talaga, perfect time to learn eh. Learning talaga natin to. All right? Let's go, let's go. Yun, Okay, picture so tayo, ready na. ano. Open yung camera, okay, maya. Ben. Okay, here we Si go Ben guys. po. Ready? Okay. Oh, in 3 ah. Okay, 1, 2, 3. Yon. All Yun, right. no? May artista So, tayo have a good kasama, night bro. and day, guys. Bye-bye. Bye-bye. Thank you, Coach Rob. Thank you, Thank you, Coach. Mikey. Coach Mickey, salamat.